Sa issue ng Ang Bayan, Disyembre 21, 2025. Editorial, malalim na krisis at maikling na mga pakikibaka nitong nagdaang taon. Lalong sumidhi nitong nakaraang taong 2025 ang krisis sa ekonomiya at politika na nagaharing sistema. Iba yung tumindi ang panghihimasok militar ng imperialismong US at sumahol ang panlipunang kalagayan ng mayorya ng sambayanan. Kasabay nito, umigting ang mga pakikibaka laban sa korupsyon at pasismo ng rehimeng US Marcos. Naging tahasan ng bangayan ng mga nagaharing uri, partikular ang salpukan ng magkaribal na pangkating Marcos at Duterte. Isinampa ng mababang kapulungan noong Pebrero ang kasong impeachment laban kay Sara Duterte, subalit tumirik ang kaso nang sagkaan mismo ni Ferdinand Marcos Jr. ang pagdinig sa Senado. Noong Marso, nakipagtulungan si Marcos sa Interpol sa pag-aresto at pagkulong sa The Netherlands sa dating presidenteng si Rodrigo Duterte sa bisa ng mandamiento ng International Criminal Court. Doon siya lilitisin sa mga krimen sa sangkatauhan dahil sa maraming pagpatay sa war on drugs. Ginanap noong Mayo ang eleksyon sa Senado, Kongreso at lokal na gobyerno. Darapalang dayaan at manipulasyon ang resulta. Sinalamin nito ang tunggalian at akomodasyon ng iba't ibang pangkati na nagaharing uri at pakikialam ng imperialismong US. Habang nananatiling buo ang suporta ng US kay Marcos, ipinupwesto na rin nito ang kanyang mga reserbang kabayo para sa pagtakbo sa 2028. Walang kapantayang panghihimasok ng militar ng US sa buong taon. Sa pakikipagsabuatan sa rehimeng Marcos at gamit ang Armed Forces of the Philippines, binuksan ang bagong mga base at pasilidad militar. Naglagak ang US ng karagdagang mga sandatang pandigma sa Pilipinas. Walang patid na isinagawa ang mapanulsol ng mga ehersisyong militar sa loob at paligid ng South China Sea sa kapinsalaan ng mga mangingisdang Pilipino. Lalong umigting ang salpukan ng mga nagaharing uri matapos malantad ang malalaking kaso ng korupsyon kaugnay ng maanumalyang mga flood control project at kontra sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sumambulat ang galit ng taong bayan sa gabundok na salapi na ibinulsa ni Marcos at ng mga korap na opisyal ng gobyerno. Dumaluyong sa buong bansa ang malawak na kilusang protesta laban sa korupsyon at burokrata kapitalismo. Sa loob ng 2 buwan mula Setyembre, tuloy-tuloy ang mga walkout at rally ng mga estudyante sa iba't ibang campus. Nabuo ang malapad na alyansa ng mga pwersang anti-korupsyon sa iba't ibang sektor at lugar, kahit pa may ilang pwersang sadyang inilalayo ang galit ng taong bayan kay Marcos. Sa gitna ng pagtatangkang pagtakpa ng papel ng Malacanang sa mga anomalya sa pamamagitan ng palabas na investigasyon, ibinunyag ng mga sangkot sa korupsyon na mismong si Marcos ang utak at tumanggap sa pinakamalaking kickback sa daan-daang bilyong pisong mga proyektong pang-infrastruktura. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang sigaw para sa pagbibitiw o pagpapatalsik kay Marcos at Duterte. Ang kilusan laban sa korupsyon ay sumiklab sa gitna ng patuloy na paglalim ng krisis sa ekonomiya, pagdausdos ng kalagayan ng malawak na masa ng sambayanan at kaliwat ng mga programa at hakbangin ng rehimeng Marcos na pahirap sa bayan. Malawak ang disgusto ng mamamayan sa harap ng mababang sahod ng mga manggagawa, kawalan ng trabaho, halos linggo-linggong pagtaas ng presyo ng langis, mataas sa singilin sa palpak ng mga serbisyo sa tubig, kuryente at transportasyon, jeepney phase-out, privatisasyon ng mga palengke, mapangwasak sa kalikasan at kabuhayan na reklamasyon sa dagat, pangangamkam sa lupa, pagpapalaya sa mga magsasaka at iba pang pasakit. Huwad ang sinasabing kapayapaan sa gitna ng masiding paniniil at pagpapahirap sa taong bayan. Malawak ang panawagan para sa 1,200 arawang minimum na sahod. Naging tampok ang ilang welga ng mga manggagawa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa iba't ibang lugar para ipaglaban ang kanilang kapakanan. Papalawak at paparami ang tumitindig laban sa pasistang panunupil ng rehimeng Marcos. Marami ang napukaw sa pagtatanghal ng mga progresibong partido sa pambansa demokratikong programa sa paglahok sa eleksyon. Ang pagpupunyagi sa pag-oorganisa at pagpapakilo sa masa ay tiyak na iipon at bubuelo sa mga darating na panahon. Sa harap ng malalim na krisis at maigting na pakikibaka at bunga ng kilusang pagwasto, tuloy-tuloy na nakakapagpapalakas ang partido at mga revolusyonaryong pwersa. Tuloy-tuloy na itinataas ang antas sa teorya at praktika sa pamamagitan ng kilusang pag-aaral. Pinalaganap ng partido ang pag-aaral sa burokrata kapitalismo bilang gabay sa pag-unawa ng taong bayan sa tumampok na usapin ng korupsyon. Pinalalakas ang mga lihim na revolusyonaryong organisasyong masa sa kanunsuran ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan, guro, alagad ng sining, siyentista, mga doktor, nurse at manggagawang pangkalusugan, taong simbahan, mga migranteng Pilipino at iba pang mga sektor habang nagpropaganda para sa demokratikong revolusyong bayan. Paparami ang nagpapasyang lumahok sa armadong pakikibaka at revolusyonaryong kilusang magsasaka sa kanayunan. Sa kanayunan, tuloy-tuloy na sumusulong ang mga pakikibakang magsasaka sa pagtatanggol ng kanilang lupa at kabuhayan laban sa mga mangangkam, laban sa pahirap ng mga patakaran ng rehimeng Marcos at pasistang panunupil ng mga armadong galamay nito. Tampok ang mga barikada at iba pang anyo ng pagkilo sa ilang lugar.
Pinalalakas ang mga sangay at komite ng partido, binubuo ang mga revolusyonaryong samahang masa ng mga magsasaka, kabataan at kababaihan, ang kanilang mga unit milisya at unit pananggol sa sarili, habang nagpupunyagi ang mga unit ng bagong hukbong bayan sa gawaing masa at pakikidigmang gerilya. Sa pamumuno at katuwang ng partido, tuloy-tuloy ang BHP sa pagpapalawak at pagpapalalim ng basing masang magsasaka. Taglay ang malawak nitong suporta, kalakhan ng mga unit ng BHP ay nakapagpreserba ng lakas sa pagharap sa walang patid ng mga operasyong combat ng AFP, paparami ang mga tagumpay sa aktibong pagdepensa, taktikal na opensiba at pagparusa sa mga pusakal na traidor at pasista. Tuloy-tuloy ang pagre-recruit at pagsasanay ng mga bagong pulang mandirigma at kumander. Sa harap ng sumisidhing krisis ng nagaharing sistema at sa pundasyon ng kilusang pagwasto, nakatanaw ang partido sa ibayong pagpapalakas at pagsulong ng demokratikong revolusyong bayan sa darating ng mga taon. Determinado ang partido na pamunuan ng malawak na masa sa pagsusulong ng matagalang digmang bayan at pagkamit ng mga tagumpay sa buong bansa.